Pag-ibig at kapayapaan nawa ang mga natili sa atin lahat. Isang paanyaya pong muli, mga kapatid, pakinggan po natin ang pangaral ng kapatid na Eli. Dito po ay talakayan ng kapatid na Eli yung ikalawang bahagi ng apat na mga ngabayo sa Apokalipsis. Dito po kapatid, malalaman natin kung ano yung hiwaga ng apat na mga ngabayo. Tara mga kapatid, pakinggan po natin ang kapatid na Eli. Ang kapayapaan po ng Diyos Ama at ating Panginoon Kristo ang manatili sa atin. Isang magandang araw po sa lahat ng ating mga panauhin. Magandang gabi. Anumang oras po kaming nakakarating sa inyo sa iba't ibang mga time zones sa buong daigdig. Kung saan tayo po ngayon ay sabayang napapanood, napapakinggan at tayo po ay itinatranslate din sa iba't ibang mga lengguwahe sa atin pong isinasagawa ngayon na Worldwide Bible Study. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon kasama ng ating mga kapatid sa Church of God International sa isa pang mabuting pagkakataon na mayroon tayo upang ngayon po ay muling mag-aral ng mga katwiran at salita ng Diyos. Kasama natin ang kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang araw, magandang gabi, anuman pong oras sa inyo na kayo'y nararating ng ating Bible study. Salamat po sa Panginoon at mayroon tayong ganitong pagkakatipon. At diyan sa Pilipinas ay hindi naman pinagbabawal kasi gaya ng sinabi ko kahapon o no isang araw, sa Italia po marami puro na binagbawal na, sa China, sa Singapore yata, bawal na rin. Sa Singapore, China, Italia, Japan. At sa Japan po ay ipinasara na ang lahat ng eskwela dahil sa nangyayari ngayon na salot. Mga kapatid, ang atin pong pag-aaral nakatuon doon sa apat na mga ngabayo sa Apokalipsis. Yung 4 horsemen. Napag-aralan na natin yung dalawa. Yung kabayong maputi, tapos yung kabayong mapula. Ngayon po, ang dapat nating pag-aaralan ay ang ikatlong kabayo, ang kabayong maitim. Pero gusto ko pong laktawan ito, pumunta tayo dun sa huling kabayo, saka na natin balikan itong kabayong maitim na ito. Kasi yun pong isang kabayo, ma-realize nyo lang na ang nasa Biblia totoo. Kasi ngayon nagaganap itong kasalukuyan itong pangyayaring gaganapin noong nakasakay sa kabayong maputla. At kaya ko po minarapat na lagpasan yung isa, pero babalikan po natin kung luluobin. Kasi nakapanahon po ang mensahe ng nakasakay sa kabayong maputla na nakita ni Juan. 2,000 taon na po ang nakakalipas. Para tayo makapag-umpisa, basahin po muna natin ang talatang sinasabi. Sa 6:7 ng Apokalipsis, ganito po nakasulat. At nang buksan niya ang ikaapat na tatak, ay narinig ko ang tinig ng ikaapat na nilalang na buhay na nagsasabi, "Halika." At tumingin ako, at narito ang isang kabayong maputla, at ang nakasakay dito ay may pangalang Kamatayan, at ang Hades ay sumusunod sa kanya, at sila'y pinagkalooban ng kapamahalaan sa ikaapat na bahagi ng lupa, na pumatay sa pamamagitan ng tabak, at ng gutom, at ng salot, at ng mga ganid na hayop sa lupa. Bali po, itong kabayong maputla at yung nakasakay dito na ang sabi may pangalang kamatayan, ito po ang
kumbaga, synopsis ng gawain ng lahat ng kabayo. Abangan nyo lang po ang sasabihin ko, mga kapatid. Kasi yun ang sa lahat ng mga ngabayo, dala niya halos lahat. Yung mga gawain din nung naunang 3 kabayo at mga ngabayo. Papapansin ko po sa inyo, ang sabi, yung nakasakay sa kabayong maputla, ang pangalan niya ay Kamatayan. At mayroong sumusunod sa kanya na ang pangalan naman ay Hades. Hades. Ang nakakalungkot sa mga iglesia ngayon, akala nila itong Hades na ito, gaya ng saksi ni Jehovah, ito raw ang libingan. At yung iba naman sa Katoliko, ito raw ang impyerno. Itong Hades. Agad ko pong sinasabi sa inyo, mali yun. Kasi itong Hades na ito, tagasunod ito ng kamatayan. Yung pangalan nung nakasakay sa kabayong maputla. So hindi po ito literal na libingan at hindi rin ito impyerno. Makikita nyo mamaya bakit ko sinabing yung Hades na yan ay hindi impyerno, pero itinranslate yan sa Biblia ng ibang mga translators na impyerno o hell. Basahin natin ang isang translation sa English. Kaya dyan na nagkagulo-gulo ang kaisipan ng mga tao tungkol dito sa kabayong ito at saka sa kanyang mga ngabayo. Basahin natin ang isang translation translating this Hades as hell. Sa William Tyndale's translation, ano ba sa James Version. And I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and hell followed with him, and power was given unto them. Followed with him. So it was translated in the King James Version as hell. And yung sa Tyndale din, na isa sa pinagtitiwalaang translation sa ating panahon, ay hell din. Basahin natin yung William Tyndale translation, kapatid na Daniel. And I looked, and behold, a green horse, and his name that sat on him was Death, and hell followed after him, Hell and power. followed after him. Mapapansin nyo, yung kay William Tyndale, ang English dyan, hindi ka pareho ng English ngayon kasi itinranslate po yan, mayroon nang yatang maglilimandaang taon. Kaya yung spelling pati, iba sa spelling sa ating panahon. Yang si William Tyndale, yan po ang kanyang translation ipinasunog ng Iglesia Katolika. At itong si William Tyndale ay pinarusahan ng Iglesia Katolika. Kung pwede natin sanang ilabas, i-translate niya ang Biblia sa English para maintindihan ng ordinaryong mga tao. Kasi nung araw ang Biblia, Hebreo, Grego, at saka Latin, at saka yun lang halos ang nagsisirculate. Ngayon, yan Tyndale's Bible ay iyan po ay itinranslate noong 1525. Basahin muna natin, kapatid na Daniel.
ang Tyndale's Bible. Tyndale's Bible, published in 1525, was more accurate than Wycliffe's since it was translated from the original Greek and Hebrew. When church authorities tried to stop the publication of his Bible, he fled from England to Hamburg, then to Cologne and Worms, where his New Testament was printed and smuggled into England in bales of merchandise. On October 6, 1536, Tyndale was burned at the stake for translating the Bible into the language of the people. Ayan. Si Tyndale po ay pinasunog ng Iglesia Katolika nang i-translate niya sa English ang Biblia. Kasi ayaw ng Iglesia Katolika ang i-translate nung araw sa English, maiintindihan ng ordinaryong tao. Kaya nung araw, ang ginagamit na Iglesia Katolika, yung Latin Bible, kung tawagin ay Vulgata Latina, at saka yung ang available noon sa Katoliko yun, yung Vulgata Latina. Tapos sa mga iba namang relihiyon nung araw, ang ginagamit nila yung Greek at saka yung Hebrew. Ang pagsasali ni Tyndale ng Biblia sa Ingles, ikinagalit ng otoridad ng Iglesia Katolika, lalo na nung kanyang i-smuggle yung kanyang Biblia na kunyari kalakal, nilagay niya sa mga kahon, akala kalakal para i-smuggle sa England. Kumalat po ang Tyndale Bible, ikinagalit ng Iglesia Katolika, kaya si Tyndale po ay sinunog. Tyndale was burned at stake for translating the Bible into the language of the people. Mga kapatid, bakit ko po sinasabi ito sa inyo? Gusto ko kayong magkaroon ng ideya dahil ang Biblia po, kung itina-translate sa iba-ibang language, maaaring yung pagta-translate nila ayon dun sa kanilang naiintindihan nung panahon na yon. Kaya ang translation ng King James Version, which was translated in 1611, ang nakalagay po ay hell. Yung nakasakay sa kabayong maputla, ang pangalan niya ay kamatayan. So ito po'y person, may pangalan ito eh. Kung napansin nyo, yung mga nauna nating pinag-aralang mga hinete o mga ngabayo, walang pangalan eh. Pero ito po, binigyan ng pangalan. Ang pangalan niya ay kamatayan. Tapos meron sumusunod sa kanya, ang sumusunod ay Hades. Na yung Hades nga po, ang itinranslate ni Tyndale na hell in English. At yan naman siguro ang kinopya na rin ng translators ng King James Version. Nauna po kasi yung kay Tyndale, 1525. Ang King James Version, 1611. Halos 100 taon ang pagitan. Kinopya ng King James Version, maaari yung ginawa ni Tyndale na hell. Kaya kung tatagalugin natin, may mga translation Tagalog, ang nakasulat, impyerno, hindi Hades. May mga nag-translate na ang sumusunod doon sa nakabayong maputla, ang pangalan niya ay kamatayan, ang sumusunod sa kanya ay impyerno. Bibliang Katoliko. At nakita ko ang isang kabayong maputla, ang pangalan ng nakasakay ay kamatayan at sinusundan siya ng impyerno. Binigyan sila ng kapangyarihan sa ika-4 na bahagi ng daigdig upang pumatay
sa pamamagitan ng tabak, gutom, salot at mga halimaw sa lupa. Yan. Gusto ko kayong tawagan ng pansin, mga kapatid. Kaya inuna ko ito kaysa doon sa isang kabayo, nilagpasan natin. Kasi ang isang binabanggit dito ay salot. Merong kapangyarihan na magpakalat ng salot yung nakasakay sa kabayong putla. At meron siyang ayudante, ang tawag doon, katulong, para magkalat ng lagim. Ang tawag sa katulong niya na sumusunod sa kanya ay Hades. O, na sabi nga ng ibang translation ay impyerno. Pero titiyakin ko po sa inyo, hindi impyerno ito. Sabi naman ng Iglesia ng Saksi ni Jehovah, yun daw Hades dito, yan daw ay ang libingan. Yung, parang La Loma, simenteryo ng La Loma. Paano yung simenteryo ng La Loma makakasunod sa nakasakay sa kabayo? Di naman umaalis yun. Doon ka na lang mag-isip. Kagaya nung Arlington Cemetery sa Amerika, pinaglilibingan ng mga presidente at mga bayani ron. Sa atin naman dito ay yung tinatawag namang libingan ng mga bayani na ayaw nilang ipalibing si Marcos doon. Katawa naman ako. Libingan ng bayani, pinalibing yung aso, si Marcos ayaw ipalibing. Kahit ano naman ang gawin yung paninira, mga pagdidisgrace kay Marcos, hindi mo naman maitututo lang katotohanan ng naging pangulo ng presidente yon. At nakalagay sa batas na talagang ang mga pangulo ng presidente dapat ng Pilipinas dapat tratuhin na como mga taong tinatrato na mga VIP. Itong mga kalaban ni Marcos, tutol ng tutol, kagaya nitong ETA, sino ba yan? Yung sa Gabriela ba yan? Yung mga komunista na yan, ano? Galit kay Marcos kasi hindi sila umubra sa panahon ni Marcos eh. Kaya lang sila nakagitaw eh, sa panahon ni Cory at saka ni... Ba't ba tayo napunta sa politika? Kapatid na Daniel. Yung biro mo, libingan ng bayani, ayaw ipalibing si Marcos. Naalala ko lang kasi, pinagdidiskusyonan masyadong matagal. Nung maupo si Presidente Duterte, pumayag na yun, na may logic si Presidente Duterte. Kahit nga naman ano pa sabihin nyo, naging Presidente ng Pilipinas yun eh. Marami rin namang nagawa yun eh. Sabihin mo na ngang magnanakaw, gaya ng sabi ng mga dilaw, sabi nga nung isang nag-aral, paano magiging magnanakaw si Marcos ng $2 billion? Samantalang ang budget ng Pilipinas, sa loob ng panahon ng kanyang panunungkulan, wala pang 1 bilyon. Sa loob ng 20 taong nagpresidente si Marcos, ang budget na nahawakan niya galing sa Kongreso ay wala pang 1 bilyon, mahigit lang yata 5 bilyon. Saan siya magnanakaw ng 2 bilyon kung ang budget ng buong Pilipinas sa buong panahon niya ay 5 bilyon, kalahating bilyon lang na dollar? Meron ako nakitang ganung ulat eh. No? Oo nga naman, imposible nga naman na ang magnanakaw ng 2 bilyon na ang pera lang 500 milyon na dollar. Napakalayo naman sa katotohanan yata noon. Kaya yung mga naniniwalang si Marcos magnanakaw, maghunos dili na kayo. Pag masyadong galit kayo sa Marcos saka sa martial law. Yung mga komunista lang naman ang galit sa martial law eh. Nung martial law, napakaganda. Walang drug addict na nagkalat sa daan. No? Makakaano ka, meron kang peace of mind nung martial law.
Ang mga nagrereklamo lang naman nun, yung mga swail sa gobyerno, yung mga manlalabag, kagaya niyan si Eta Rosales na yung mga kasama niya, ng mga komunista. Ang mga nagrereklamo, ba't ba tayo napunta dyan? Kasama kasi yan sa kabayong maputla eh. Bayaan nyo, mamaya ng konti, makikita nyo kung gaano kaputla yung kabayo. Mamumutla siya lalo. Matutuklasan na siya. Eto po, ulitin ko ho, at tandaan nyo, yung Hades dito, hindi po yan, impyerno. At lalong hindi libingan yan. Kasi kung libingan yan, paano susunod sa kamatayan? Ang kamatayan ang susundan noong libingan. Ang laloma, aalis sa lugar niya, pupunta siya kung saan lugar para sumunod kay kamatayan. At tapos yung libingan ng mga bayani, aalisin doon at dadalhin sa Ilocos, ganon. Susunod siya sa kamatayan. O yung Arlington Cemetery doon sa Amerika, susunod sa kamatayan. Yan ay katangahan sa Biblia ng mga saksi ni Jehova. At ng iba't ibang nagpapaliwanag ng talatang ito. Pero inaanyayahan ko kayo sa inyong matiyagang pakikinig, makita nyo sana ang katotohanang ibig ipahatid ng Diyos. Ang mensaheng makukuha natin nang ipakita kay Juan ang kabayong maputla, ang nakasakay doon, ang tinatawag na may pangalang kamatayan. Sumusunod sa kanya ang Hades. Ngayon, para natin maintindihan ito, mga kababayan, alam ko na napakaraming libo-libo ang nanonood sa internet ngayon. At saliksikin nyo naman sa internet, i-google nyo, i-Facebook nyo, lahat ng media sa internet, hindi nyo makikita sa kanila itong isasabihin ko sa inyo ngayon. I dare. Hindi nyo makikita sa kanila sa internet. Hindi ako kagaya ni sa Santiagong namumulot sa internet. Tandaan nyo mga kapatid. Ito, dala ng salita ng Diyos sa Biblia, ang ibinabahagi ko sa ating mga kababayan at pati sa ating mga kaaway saan mang lugar kung saan kayo naroroon sa mundo. Umpisahan natin uli, kapatid na Daniel, ang 6:8 ng Apokalipsis. At tumingin ako, at narito ang isang kabayong maputla, at ang nakasakay dito ay may pangalang kamatayan, at ang Hades ay sumusunod sa kaniya. At sila'y pinagkalooban ng kapamahalaan sa ika-4 na bahagi ng lupa, na pumatay sa pamamagitan ng tabak at ng gutom at ng salot at ng mga ganid na hayop sa lupa. Pansinin nyo lang ho, itong pangalan ng nakasakay sa kabayong maputla ay may pangalang kamatayan. At meron siyang tagasunod, sumusunod sa kanya kahit saan siya pumunta. Saan? Ang tagasunod sa kanya ay ang Hades. Sumusunod sa kanya. Sila, yung kamatayan at saka yung Hades, pinagkalooban ng kapamahalaan sa ika-4 na bahagi ng lupa. Mayroon silang power on 1/4 of the earth. 1/4 of the earth. Ika-4 na bahagi ng lupa. Na pumatay sa pamamagitan ng tabak. Alam nyo na yung tabak sa Biblia, larawan po yan ng mga digmaan, patayan. Yan yung isa sa activity nung nakasakay sa kabayong mapula na inalis niya ang kapayapaan sa lupa upang ang mga tao magpatayan sa isa't isa. At meron siyang isang malaking tabak. Yun. Kaya ang larawan ng tabak po, gera. Tandaan nyo, sa 6:4 ng Apokalipsis, ang larawan ng tabak, gera.
Ngayon, itong kamatayan at ang kasunod niya ay ang Hades, pinagkalooban sila ng kapamahalaan sa ikaapat na bahagi ng lupa. Naku po, sana wag kasama ang Pilipinas doon. No? At wag kasama ron ang mga lugar na mga taong mayroong takot sa Diyos. Ano? Kasi ang nakasulat sa Biblia, ikaapat na bahagi ng lupa, papatay sila sa pamamagitan ng tabak, tapos ng gutom, tapos ng salot, at tapos ng mga ganid sa lupa. Ngayon, para inyong maintindihan at magka-ideya kayo, mga kapatid, yung sinasabi kong itong kamatayan at Hades na ito, hindi ito yung kamatayang alam natin na pagka namatay si Pedro, patay na siya. Yung kamatayang hindi na siya hihinga, hindi na siya kikilos. Namatay si Pedro, hindi na siya kumikilos, hindi na siya humihinga. Hindi po yun yung kamatayang tinutukoy dito. Ibang klase ng kamatayan ito. Hindi yung kamatayang fisiko o physical. Kasi yung kamatayan pong physical, hindi masama yun. Ginagamit ng Diyos yun para pagpahingahin ang kanyang mga lingkod. Yung kamatayang flesh of the flesh. The death of the flesh or the physical death of our body is not an enemy of God. It is used by God. Kinukuha niya ang buhay ng tao para mamatay, para magpahinga. Yan po ang nakasulat sa Biblia. Basahin natin sa 14, versikulo 13 ng Apokalipsis. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, isulat mo, mapapalad ang mga patay na nangamamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu, upang sila'y mangagpahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Mayroon palang mapalad na kamatayan, ano? Sabi ng salita ng Diyos, mapalad ang mga patay na nangamamatay sa Panginoon. Meron palang kamatayan, kalooban ng Panginoon. Yun ang nakasulat sa Aklat ng Awit. Ang sabi po sa Aklat ng Awit, pakinggan nyo, 116:15 ng Awit. Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Yung kamatayan ng isang taong banal, naglilingkod sa Diyos, mahalaga sa Diyos yun. No? Hindi isang bagay na masama yun. Kasi, sabi nga sa Apokalipsis, kaya namatay yung isang taong banal, namatay sa Panginoon para magpahinga sa kanilang mga gawa. Parang halimbawa, si Isaac, no? 100 mahigit na siya, kulang na 200. Hindi na siya makakita. Nakahiga na lang siya. Hindi niya na makita, pati anak niya, hindi niya na makita. Siguro sa katandaan, lumabo ang mata nung pobre. Si Isaac po, yung tatay ni Jacob. Yung Jacob po, yun ang Israel. Yun ang ama ng lahat ng Israelita. Nung gano'n na siya kaedad, pinagpahinga na ng Diyos si Jacob, ay si Isaac. Kasi hindi na nga makakita eh. Iwiro mo naman yung hindi ka na makakita, hindi ka na nga makapunta sa CR, magkakalat ka na lang ng ek-ek doon sa tabi ng kama mo. Abigat ka pa sa asawa mo at sa mga anak mo. Para bawasan ng Diyos yung suffering ng tao, ginagamit niya po ang kamatayan para ang tao'y makapagpahinga. Lalo na kung nakikita ng Diyos na bukas, makalawa, makaitlo, merong masamang bagay na darating, inililigtas ka na ng Diyos doon pagka kinukuha ka na niya, namamatay na ang tao. Basahin natin ang 57:1 ng Isayas.
Ang matuwid na namamatay at walang taong nagdadamdam at mga taong mahabagin ay pumapanaw, walang gumugunita na ang matuwid ay naalis sa kasamaan na darating. Kamatayan pala, paraan ng Diyos yun para alisin ka dun sa nakikita niyang kasamaang maaaring dumating sa inaharap. Wala tayong malay doon, pero alam ng Diyos yun. Alam niya nangyayari, mangyayari sa kinabukasan. Kaya meron taong matuwid, kinukuha na ng Diyos. Sabi ng iba, "Ay, kawawa naman ikaw, batang-bata." Sabi ng ganun. Biro mo, ikaw 35 lang o 40 lang. Eh kung nakita ng Diyos pagdating niya ng 48, merong mangyayari sa kanyang mas masama, kukunin na siya ng Diyos. Ganun. Kagaya ni Juan Bautista. 30 mahigit lang si Juan Bautista nang mamatay eh. Mabait na tao si Juan. Sabi ng salita ng Diyos, yung kamatayan, ginagamit yan ng Diyos para ang tao ng Diyos iligtas niya sa kasama ang darating at pagpahingahin niya sa kanyang gawa. At pagdating ng araw ng paghukom, doon sila bibigyan ng buhay na walang hanggan bilang reward o gantimpala. Napansin niyo mga kapatid, merong kamatayan na hindi masama. Ang Diyos mismo ang nagbibigay nun sa tao. Kaya ang sabi sa Biblia sa Ecclesiastes, sa Kapitulo 7, at ang versikulo ay 1, pakinggan nyo nakasulat. Ang mabuting pangalan ay maigi kaysa mahalagang ungguwento, at ang kaarawan ng kamatayan kaysa kaarawan ng kapanganakan. Ayan, merong kamatayan mas mahalaga pa sa kaarawan ng kapanganakan. Bakit? Kasi ganito Halimbawa, namatay ka na after some time na naglilingkod ka sa Diyos, sumusunod ka sa kanyang utos. Pag namatay ka, graduate ka na nun Kaya para bang yung entrance mo sa school, nagpa-enroll ka, grade 1, kung ikukumpara mo, kung alin ang mas mahalaga nung mag-entrance ka, mas mahalaga yung graduation day. Nakagraduate ka na. Ibig sabihin, nakatapos ka na. Ganon din po ang kamatayan, mga kapatid. Iyon ay nakatapos ka na sa paglilingkod sa Diyos. Kaya yung kamatayan sa laman, hindi po masama yan. Akala lang ng iba, pag nabasa sa Biblia, kamatayan, yun na nga yun yung kamatayan sa laman. Hindi po. Mayroong iba-ibang uri ng kamatayan sa Biblia. Babasa ako ng isang masamang kamatayan sa Biblia. 5:6 ng unang Timoteo. Pakinggan nyo. Datapwat ang nangagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Yan ang masamang kamatayan. Buhay pa laman mo, kumikilos ka pa, pero nakalulong ka sa droga, nakalulong ka sa sari-saring masama, ang nakakabuyo sa kalayawan, bagaman buhay, patay, sabi ng Diyos. Yan ang masamang kamatayan. Buhay ang laman mo, pero patay ka na. No? Ang ibig sabihin, hindi po lahat ng kamatayang binabasa natin sa Biblia, iisa ang kahulugan. Ngayon, meron itong kapansin-pansin sa kabayong maputla. Yung nakasakay sa kabayong maputla, ang kanyang pangalan ay kamatayan. Tapos, sumusunod sa kanya ang Hades. Ako naniniwala, itong kamatayang ito, masama ito. At yung Hades, masama rin kasi sinusundan niya yung kamatayan na masama Alam niyo, katunayang yan ay masamang kamatayan? Basahin natin ang 15:27 ng unang Korinto. Pakinggan niyo mga kapatid. Pisahan mo anak sa 25. Sapagkat kinakailangang siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kaniyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan.
Tanyo, kaaway pala ng Diyos itong isang kamatayan sa Biblia. Kailangang maghari si Kristo, ilalagay niya sa ilalim ng kanyang paa ang lahat niyang kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Meron pong kamatayan, kaaway ng Diyos. Merong kamatayan, ginagamit ng Diyos para magpahinga ang kanyang lingkod. Mapalad na kamatayan. Mahalaga sa Diyos yung kamatayan na yon ng kanyang mga banal. Pero itong kamatayang ito, kaaway ng Diyos, yan pala ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ng Panginoong Kristo sa kanyang paghahari sa loob ng 1,000 taon dito sa lupa. Ang kanyang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Itong kamatayan na ito, kaaway ng Diyos, sinusundan ito ng Hades. Kaya pagdating ng parusa, alam niyo ang gagawin ng Diyos dito sa kamatayang ito. Basahin natin ang Apokalipsis Kapitulo 20, versikulo 14. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang kamatayan ng wika at ang Hades ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Di pala ito, paparusahan pala itong kamatayan na ito at Hades. Itong nakasakay sa kabayong maputla at yung sumusunod na Hades sa kanya ay ibubulid ang wika sa dagat-dagatang apoy o yun ang tinatawag ngayon na impyerno ng iba. Yung dagat-dagatang apoy at asupre na yon ang ikalawang kamatayan, yung dagat-dagatang apoy. Doon ibubulid yung kamatayan at ang Hades sa dagat-dagatang apoy. We have now that certainty na itong kamatayan at Hades na nakitang ni Juan sa Apokalipsis Kapitulo 6 ay kaaway ng Diyos. Kasi sa huling-huling, sa paghuhukom, ibubulid itong dalawang ito Bubulid sa dagat-dagatang apoy. Alam niyo po ba yung dagat-dagatang apoy? Tignan natin sa ibang talata ng Apokalipsis kung ano yung dagat-dagatang apoy. Yan po ang lugar ng parusahan ng mga kaaway ng Diyos. Pakinggan nyo, 21:8 ng Apokalipsis. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan at sa lahat na mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Yan, ang mga masamang tao, mga mamatay tao, mapakiapid, manggagaway, mga drug lords, yung mga walalanghiyang mga yan, yung mga komunista, ang lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre. Yan ang tinatawag naman ng iba na impyerno. Yan ang lugar kung saan paparusahan lahat ng masasama. Ang tawag diyan, ikalawang kamatayan. Yang dagat-dagatang apoy. Diyan sa dagat-dagatang apoy na ikalawang kamatayan, diyan ibubulid ang huling kaaway na lilipulin, ang kamatayan. Kaaway ni Kristo na kamatayan. Na ang Hades sumusunod sa kanya. Kaya pagdating sa paghuhukom, ang kamatayan at ang Hades ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ngayon ang paliwanagan nyo. Mga saksi ni Jehova. Marami na kayong nailigaw na tao sa buong mundo. Bakit kung ang Hades ay libingan, ba't dadalhin sa dagat-dagatang apoy? Yung banlibingan, kaaway ba ng Diyos yun? Yung literal na libingan na sinasabi nitong mga saksi ni Jehova ito. Kayo namang mga miyembro ng saksi ni Jehova, lahat kayong nasa internet, baka may saksi ni Jehova. Di ba turo sa inyo?
ng mga Amerikano na yan daw Hades, yan daw yung libingan o yung cemetery. Tanong ko, bakit ibubulid sa dagat-dagatang apoy itong Hades kasama noong kamatayan? Kung yan ay literal na libingan. Sabi kasi ng saksi ni Jehovah, meron silang libro dyan eh. Common grave daw yan. Basahin nga natin, kapatid na Daniel, sa official website ng mga Jehovah's Witnesses, ito ang isa sa kasinungalingang pinalaganap nyo. Dain nyo nang naloko rito, mga saksi ni Jehovah. Ito ang sabi nila. Pakibasa, kapatid na Daniel. Ito po, Jehovah's Witnesses official site. In all but 2 cases in which the word Hades is used in the Christian Greek scriptures, it is related to death, either in the verse itself or in the immediate context. The 2 other instances are discussed in the following paragraph. Hades does not refer to a single grave, or to a single tomb, or to a single memorial tomb, but to the common grave of mankind, where the dead and buried ones are unseen. Ang tinan mo, yun daw ang common grave of mankind. Common grave. Pag samasamahin mo, ang La Loma, ang Manila Memorial Park, pag samasamahin mo ang Arlington Cemetery, pag samasamahin mo lahat ng mga libingan, yun daw ang Hades, sabi nila. Common grave of mankind. Di ba panluloko sa kapwa-tao yan? Kung yan ang common grave, bakit ibubulid sa parusa? Mag-isip kayo, mga kapatid. Bakit yung libingan na hindi naman kumikibo, hindi naman nagkakasala yung libingan? Bakit ibubulid sa parusa sa dagat-dagatang apoy kasama ng mga masasamang tao? Kasama rin ni Satanas. Kasi Satanas doon din ibubulid sa dagat-dagatang apoy eh. 20. Versikulo 10. At ang Diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre, na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta, at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan-kailanman. Ano yan, Diablo, dadalhin din sa dagat-dagatang apoy. Yung mga bulaang propeta, dadalhin din sa dagat-dagatang apoy para pahirapan, pati yung hayop na sinasamba ng mga taong masasama. Dadalhin sa dagat-dagatang apoy. Pagkatapos ngayon, sasabihin mo, yung Hades, dadalhin sa dagat-dagatang apoy, yan yung libingan na common grave of mankind. Saan mo nakitang katotohanan yun? Walang katotohanan doon. Katangahan yun. Bakit kailangang ibulid ng Diyos yung libingan para parusahan magpakailanman? Ano ba kasalanan nung common grave, nung sementeryo? Wala namang kasalanan yung sementeryo eh. At walang person yung sementeryo para ibulid sa dagat-dagatang apoy yun. Yung tinutukoy na kamatayan at Hades, na ang sabi ng saksi ni Jehovah, common grave of mankind, kaaway ng Diyos yun, ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Bubulid din si Satanas, ibubulid din yung mga mamamatay tao, ibubulid din doon mga bulaang propeta, ibubulid din doon yung lahat ng sinungaling, doon pupunta sa dagat-dagatang apoy. Ano ngayon itong kamatayan at Hades na ibubulid sa dagat-dagatang apoy? Person ito. Person. Spirit person ito, mga kapatid. Hindi ito literal na libingan o sementeryo. Ito'y spirit person. Papatunayan ko sa inyo, hindi pa ito tinuro sa inyo ng kahit na anong iglesyang nasa ating panahon, na itong kamatayang ito na nakasakay sa kabayong maputla is a spirit person. Babasahin natin, no? Unang-una, dapat yung tandaan, hindi magbubulid ang Diyos
sa dagat-dagatang apoy nang hindi niya kaaway. Lahat lang ng kaaway ang ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Hindi naman kaaway ng Diyos yung kamatayan sa laman. Nakita na natin. Hindi rin naman kaaway ng Diyos yung libingan. Na ordinaryong libingan, kagaya ng mga memorial. Kaaway ba ng Diyos yun para ibulid sa dagat-dagatang apoy? Itong ibubulid, mga person ito, mga tao o anghel o espiritu, ang ibubulid sa dagat-dagatang apoy, kagaya ng bulaang propeta, kagaya ng hayop, kagaya ni Satanas, kagaya ng kamatayan at Hades, ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Ngayon, ang tanong natin, may katunayan tayo sa Biblia na ito, person ito, hindi ito ordinaryong kamatayan, kundi ito'y isang person, spirit person. Pakinggan nyo, sa isang talata ng awit, 49:14, ganito po nakasulat. Sila'y nangatakda sa libingan na parang kawan, kamatayan ay magiging pastor sa kanila, at ang matuwid ay magtataglay ng kapangyarihan sa kanila sa kinaumagahan. Pero hinuhulaan dito sa Biblia, sila'y nangatakda, mga tao ito na nakatakda na, kumbaga destinado na sa libingan, sa Hades. Ito yung Hades, nakakutsaba noong kamatayan. Sila'y natakda sa libingan o sa Hades, kasi yan po salitang libingan dyan, sa Greek o sa Hebrew ay Sheol. Sheol. At sa Greek ay Hades. Yun sinasabi ko sa inyong Hades o Sheol na kaaway ng Diyos. Kasi kaya kaaway ng Diyos yan, ang sinusundan yan si kamatayan. Itong kamatayang ito, sabi sa Biblia, kamatayan magiging pastor sa kanila. Di ito pala may person nga, pastor umaakay sa tao. Kaya maraming taong naaakay ito Itong kamatayang ito. At ang mga taong inaakay niya nung kamatayan ay ilalagay niya sa isang kapangyarihan na kung tawagin Hades o Sheol. Kaya magkakutsaba sila Itong kamatayang nakasakay sa kabayong maputla is a spirit person na umaakay ng tao. Parang pastor na tao, pero hindi ito tao. Ito'y spirit person. Kamatayan ang magiging pastor sa kanila. Tapos, sila na pinapastor ng kamatayan, nakatakda na sila doon sa libingan o sa Hades. Isang Hades na, hindi yung ordinaryong libingan, kundi Hades na kaaway ng Diyos. Yan. Ngayon, para nyo maintindihan mga kapatid, ang lalim nitong pinag-aaralan natin, babasahin ko ang 2:14 ng Ebreo. Dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya na may gayon ding nakabahagi sa mga ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatwid ay ang Diablo. Ayan. Ang Panginoon Kristo nagkaroon ng laman at dugo, nagkatawan tao siya. Ngayon, nung mamatay yung kanyang katawang tao, sa pamamagitan ng kamatayan nun, yung kamatayan niya kasi yun ang tutubo sa atin Kaya pumayag ang ama mamatay ang kanyang bugtong na anak para matubos tayo ng kanyang kamatayan, yung ating kasalanan. Kaya sabi sa Biblia, ang Panginoon Kristo namatay sa laman.
upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan na yon, yung kamatayan ng kanyang laman, malipol niya, matalo niya, mapanaigan niya ang may paghahari sa kamatayan, sa makatwid bagay ang dyablo. Alam niyo mga kapatid, ang dyablo pala, sa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo, mayroong tinatawag na kamatayan. Ang naghahari dun sa kamatayan na yon ay ang dyablo. Ako'y naniniwalang buo na itong kamatayang ito yung nakasakay sa kabayong maputla. Ito rin yung pagdating ng paghukom, ibubulid sa dagat-dagatang apoy na parusa. Itong kamatayang ito. Itong kamatayang ito na daig ni Kristo nang mamatay siya sa kanyang laman. Upang sa pamamagitan ng kamatayan, malipol niya ni Kristo yaong may paghahari sa kamatayan. Sa makatwid ay ang dyablo. Natatalo ni Kristo ang dyablo nang mamatay siya sa laman. Paano niya natalo ang dyablo? Kasi yung kanyang kamatayan, dun natalo si Satanas. Gusto ni Satanas ang tao mapahamak. Ang gusto ni Satanas ang tao maimpyerno kasama niya. Pero sa pamagitan ng kamatayan ni Kristo, maililigtas niya tayong mga taong makasalanan. Nakasulat yun sa Korinto, iniligtas tayo ni Kristo sa pamagitan ng kanyang kamatayan. Iniligtas tayo sa ating mga kasalanan. Ngayon, noon palang mamatay siya sa laman, nadaig niya ang dyablo na may paghahari sa kamatayan. Ba, ito palang dyablo na ito. May pinaghahari ang kamatayan. Meron siyang under niya. Itong kamatayang pinaghaharian ng dyablo, ito yung kaaway ng Diyos. Kasi kaaway ng Diyos si Satanas o dyablo, kaaway din niya ang katagasunod ng dyablo. Ito pong kamatayang ito na sinusundan ng Hades, ito po'y parehong nasa ilalim ng dyablo. Kaya, nang mamatay ang Kristo sa laman, nagtagumpay siya sa kanyang sakripisyo, malilipol niya yung dyablo na may paghahari sa kamatayan. Tandaan niyo mga kapatid, may kamatayang pinaghaharian ang dyablo. Hindi siya mismo ang kamatayan, kundi may pinaghaharian siyang kamatayan. Para makita nyo lang ang punto, magbibigay ako sa inyo ng parallelism, no? Ang Diyos naghahari. Ang unang-unang pinaghaharian ng Diyos ay si Kristo. Kasi si Kristo'y hari. Ang Diyos ay hari ng mga hari. Si Kristo pinaghaharian ng Diyos. Nasa Biblia po yun. Ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos. 11 ng unang Korinto 11:3. Ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos. So, ang naghahari sa ibabaw ni Kristo ay ang Diyos. Ang Diyos po ang makapangyarihan sa lahat. Si Kristo na kanyang pinaghaharian, buhay. Sabi ni Kristo, ako ang katotohanan, ako ang daan, ako ang buhay. Si Kristo ay buhay. Nasa ilalim siya ng Ama, pinaghaharian ng Ama. So ang Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, naghahari sa buhay. Naghahari siya kay Kristo. Yun namang dyablo, na rebelde sa Ama, naghahari naman sa kamatayan. Kung mapapansin nyo, dalawang bagay na opposite. Ang Ama naghahari sa buhay na si Kristo, ang dyablo naman naghahari sa kamatayan na isang person sa ilalim ni Satanas. Uulitin ko, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, naghahari kay Kristo na buhay.
Si Satanas na rebelde sa Diyos sa kabilang dako, naghahari naman sa opposite ni Kristo. Si Kristo'y buhay, ang pinaghaharian naman ni Satanas, kamatayan. Yung kamatayan na yon is a spirit being. Yung spirit being na ang tawag ay kamatayan, sinusundan naman ng Hades na spirit being din, na pagdating ng paghukom, ibubulid yung kamatayan at Hades na yan sa dagat-dagatang apoy. Dahil yun po ang pagbubuliran, paglalagyan sa lahat ng kaaway ng Diyos. Kaya dyan sa punto na yan, mga kapatid, meron na kayong ideya, yan tinutukoy na kamatayan na sinusundan ng Hades, na pinaghaharian ng Diablo, ay isang spirit being. At iyang Hades, hindi simenteryo yan gaya ng turo ng saksi ni Jehovah. Spirit being din yan. Kaaway ng Diyos yan, dalawa na yan, ibubulid yan sa dagat-dagatang apoy. Ulitin natin ang Apokalipsis. Ano ang paliwanag mo rito? Saksi ni Jehovah ka. Na ang kamatayan at ang Hades, yung Hades ay ordinaryong simenteryo, dadalhin sa dagat-dagatang apoy. Kalukuhan yan. Paparusahan sa dagat-dagatang apoy. Maling aral yan ang saksi ni Jehovah. Basahin natin uli ang 20:14 ng Apokalipsis. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. 15. At kung ang sinuman ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Nakita nyo? Ito, simpleng mga talata, hindi naintindihan ng saksi ni Jehovah. Kung ang sinuman, yung salitang sinuman, ginagamit sa Grego, ang salitang sinuman o pronoun na tumutukoy sa person. Kaya kung ang sinuman, person yan, hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ang ginamit po ay 80s. Ang salitang 80s. Ang kahulugan, if anyone or any, that is, if any man or thing, etc. Kaya, yun pong salitang 80s, nagtumutukoy sa person. Itinanslate sa Tagalog, kung ang sino man ay hindi nasumpungan sa aklat ng buhay, ibinulid sa dagat-dagatang apoy. In English, it says, and whosoever, the person ang tinutukoy, whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Kaya alam nyo, may person yan. Person yang kamatayan at Hades na yan, na nakita ni Juan nakasakay sa kabayong maputla. Alam nyo, hindi pa naman ito pinaliwanag kahit ng Iglesia ni Juanalo, Katoliko, Sabadista, Saksi ni Jehovah. Hindi pa naman nila pinaliwanag yan ng ganyang tama sa Biblia. Ako ngayon ang nagsasabi sa inyo, sa magitan ng salita ng Diyos, hindi ako nang aangkin ng karangalan. No? Ang Diyos ang may karangalan lagi. Ang tinutukoy ng Diyos dito na kamatayan at Hades na ibubulid sa dagat-dagatang apoy is spirit persons. Nasa ilalim ng paghahari ni Satanas na spirit person din. Ang mapapansin yung correlation, ang ama na espiritu naghahari sa kanyang anak na spirit din. Kasi spirit person din si Kristo eh. Sabi niya, ako ang buhay. Ang ama naghahari sa buhay. Ang demonyo naman naghahari sa kamatayan. Yung kamatayan na yon, spirit person yon, na pagdating ng araw, lilipulin, ibubulid sa dagat-dagatang apoy, kasama yung Hades na sumusunod sa kanya. Yan ngayon ang tutulan nyo. Mga iglesia ni Manalo, magpaliwanag kayo dyan. Antayin ko Mga iglesia, yung mga nasa internet na mga tik-tik, magpaliwanag, sabihin nyo sa mga pastor nyo, paliwanag nyo yan. Bakit ibubulid sa dagat-dagatang apoy ang
kamatayan at Hades kung hindi mga person yan. At kung yan ordinaryong libingan, mga saksi ni Jehovah, lahat ng matatalino nyo sa Amerika, pasagot nyo. Bakit ibubulid? Yung ordinary grave, common grave, bubulid sa dagat-dagatang apoy para parusahan walang hanggan. Kundi isang dakot na sirayang nagturo sa inyo niyan. Ngayon, pupunta tayo ngayon sa trabaho nitong kamatayan. Ito pala magkakalat ito ng salot. Gutom at tabak, ugera at ganid sa lupa. Maghintay kayo mga kapatid. Hindi lang po ang salot ang mamumirwisyo sa mundo, pati mga ganid sa lupa. Gaya ng mga asong bundok, no? Yang asong bahay na yan, no? Yang mga asong kalye na yan, maaaring magkalat din yan ng kamatayan. Yang mga, basta ganid na hayop, yung ganid yung mga carnivore, yung tawag na carnivore. Kumakain ng kung ano-anong mga bagay. Di ba kagaya nung baka, yung baka ano yun hindi yun ganid Baka domesticated yan yung baboy, hindi naman ganid yan no? They are not pernicious ba yun? May tawag na iba ron sa Portuguese Basta yung ganid na hayop, magkakalat din ng lagim yan. Intayin lang ninyo. Makikita nyo ang katuparan. Pero ang ating pagtuunan ng pansin, ang isang gagawin nung kamatayan na spirit person na nakasakay sa kabayong maputla, magkakalat yan ng salot. Di ba kayo nakakahalata ngayon mga kapatid? Lahat ng ngayon, nagsasabi na yung salot na yan na dumating, yung corona na yan. Salot na napakatindi. Parang, kasi sa lupa, marami nang naging salot Noong matagal nang nakakaraan, naging salot yung pneumonia, yung influenza. Nakapatayan ng mahigit na 40 milyong tao ayon sa tala ng kasaysayan. Yung bubonic plague, yung salot na daladala ng mga daga, nakapatay na rin ng napakarami. Nagtatrabaho na pala nung araw pa itong nakasakay sa kabayong maputla. Basahin nga natin yung influenza pandemic, kapatid na Daniel, noong 1918. The influenza pandemic of 1918 to 1919 killed more people than the Great War, known today as World War I, at somewhere between 20 and 40 million people. It has been cited as the most devastating epidemic in recorded world history. More people died of influenza in a single year than in 4 years of the Black Death bubonic plague from 1347 to 1351, known as Spanish flu or La Gripe. The influenza of 1918 to 1919 was a global disaster. Ngayon, yan pong influenza, yan ang kung tawagin nating normal ngayon trangkaso Nakapatay pala yan ng napakaraming tao, 4 milyong tao, 40 milyong tao sa buong mundo. Ngayon, ang prediction ng isang Harvard professor yata yung nabasa ko, maaari raw maka-epekto itong corona sa 70% ng mamamayan ng mundo. 70% of world population maaaring maapektuhan ng corona. Yung virus na yan. Yung salot na yan. Ibig sabihin lang mga kapatid, alive na alive yung
nakasakay sa kabayong maputla na ang pangalan ay kamatayan. Naghahasik ng lagim ngayon sa mundo. Tandaan nyo, 4 ang gagawin niya. Maghahasik siya ng tabak o magpagpapatayan ng tao, gera, at maghahasik siya ng gutom, at maghahasik siya ng salot, at maghahasik siya ng kamatayan sa pamamagitan ng mga ganid na hayop sa lupa. Basahin nga natin yan sa English, kapatid na Daniel, at saka sa Kastila. And I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and hell followed with him, and power was given unto them over the 4th part of the earth, to kill with sword, and with hunger, and with death, and with the beast of the earth. Imire y he aquí un caballo amarillento, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía, y se les dio autoridad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con pestilencia, y con las fieras de la tierra. Ang sabi sa Cebuano, ug nakita ko, ug aniya karon usa ka kabayo nga maluspad, ug ang nagakabayo niini may ngalan nga kamatayon, ug nagasunod niini ang Hades, ug gihatagan sila sa pagbulutan sa ikaupat kabahin sa yuta, sa pagpatay pinaagi sa espada, ug sa gutom, ug sa kamatay, ug pinaagi sa mga mananap nga mapintas sa yuta. Sabi sa Kapampangan, ikit ko't oyni, meto nga kabayong maputla at itang makalukluk babo na, ing lagyo na kamatayan. Ing Hades, tutukiya kaya, deti mi pagkalublang kayo pa yan, king kapat ng dakening labwad, bang makapakamate, king sandata, king danup, king kamatayan, at karing may maliyap ng lasip ning labwad. Kay Lucano, ket kimitaak, ket kimitaak, ket adtoy, timaysa a kabayo a nabusag, ket daydi adda nagsakay ken kuana managan idi iti patay. Ket ti Hades sumursurot ken kuana, ket naited kadagitoy ti panagturay iti apagkapat ti daga, tapno agpapatay da babaen ti kampilan, ken ti bisin, ti anghel ken kadagiti narungsot nga animal ditoy daga. Asin ako naghiling, asin uya, ang sarong malungsing kabayo. Asin ang nangangabayo diyan, igwanin ngaran na kagadanan. Asin ang Hades nagsunod sa iya. Asin itinaosa sa inda ang kapangyarihan sa ikaapat na kabtang kandaga na manggadan sa minasbad, asin sa gutom, asin sa kagadanan, patin sa mga mabangis na hayop sa daga. Kag nakita ko, kagyari karon, ang kabayo nga maluspad, kag ang nagasakay sa sini, ginahingalanan kamatayon. Kag ang Hades, nagasunod sa iya, kag ginhatagan sila sing pagbulutan sa ikapat nga bahin sang duta sa pagpamatay sa espada, kag sa tigulutom, kag sa kamatay, kag paagi sa mga sapat nga mapintas sang duta. Yan. Yan po ang makikita natin ngayon na isa dyan ay sa mga ngabayo na yan, pinakyaw niya lahat ng masasamang pampatay sa tao. Pati mga hayop na ganid, pati gutom, pati tabak, gera, no? At salot. Mga kapatid, ang salot, yung mga nangyayari ngayon na kung mapapansin nyo, itong kamatayan na ito na nakasakay sa kabayong maputla, nakasakay ito sa kabayo. Ang ibig sabihin, mabilis pagkalat. Di ba sinabi ko na sa inyo nakaraan,
Kaya kabayo, para mas mabilis. Kasi nung panahon na yon, ang mas mabilis na form of transportation ay kabayo. Kasi kung ilalagay doon, nakasakay sa eroplano, hindi maintindihan ng mga tao 2,000 years ago, wala namang eroplano noon. Pero wala tayong kamalay-malay, ang eroplano ngayon, ang lalong pinakamahalaking maghasik ng lagim na ginagamit nung nakasakay sa kabayong maputla, yung kamatayan na tinatawag na sinusundan ng Hades. Kaya nakita nyo, mula sa China, kumalat na ng kumalat halos sa lahat ng lugar sa mundo. Napakabilis ng pagkalat. Talagang nangangabayo nga. Hindi mo naririnig yun, tigidig, 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 tigidig. Wala ka naririnig no, kapatid, ano? Nakikita mo resulta. Manood ka lang ng balita, magbasa ka, makikita mo na kumakalat talaga. Talot na yan. Ngayon, kaya ko po ito inunang sabihin sa inyo. Hindi po tayo matatapos ngayon dito kasi mahaba po ito Meron pa nga sayang ikakalat na gutom. Alam nyo, itong gutom na ito, mangyayari na rin ito ngayon ng mas matindi. Alam nyo kung bakit? Dito lang sa Brazil, ang mga ekonomista ng Brazil nagpipredict na mahihirapan ang mga tao rito ngayon sa paninda. Napakarami kasing panindang galing sa China. Nanggagaling sa China papunta ng Brazil. At napakaraming negosyo ng Brazil papunta naman ng China. Sarado ngayon ng China. Hindi pwedeng pumunta at hindi pwedeng ewan ko lang kung may nakakalusot. Diyan daw sa may La Union San Fernando ba yun? Meron daw dumaong dyan na galing sa China na dala-dala fertilizer. Tinan nyo naman itong ating mga nagbabantay. Galing sa China, direkto pinapunta dyan sa San Fernando. San Fernando ba yun? Nabalitaan ko. Nagbabantay kasi ako ng balita mga kapatid. Pinapalusot yung ganyan. Dapat pinapalusot yan Dala-dala raw, abono raw yata o fertilizer. Galing sa China, direkto, pinapunta dyan sa San Fernando. La Union ba o kalimutan ko kung anong lugar Pakitignan mo nga. Hindi sa Bacolod, sa North. North yan, sa North. Ang mga Ilocano. Kaya ingat kayo, mga Ilocano. Merong nakalusot dyan na isang barkong galing sa China. Ito ngayon dapat maintindihan natin, mga kapatid. Kumakalat itong salot na ito. Mag-ingat po kayo. Mag-ingat kayo. Pag halimbawa, meron ka nang nararamdaman na mas inuubo ka na, nilalagnat ka, masakit ang ulo, magpatingin na agad kayo, mga kapatid. Patingin na kayo. At huwag na kayong makihalubilo sa iba. Para wag na nating maihawa kahit yung pamilya mo, kahit yung mga mahal mo sa buhay, o kahit yung mga kasama mo sa opisina, magpatingin na agad kayo. Madali lang naman ang ginagawa nila Kukuha lang sila ng bulak, ilalagay doon sa ilalamunan, kukuha ng kaunting laway para malaman kung meron ka ng sakit. Una, yung nagkaroon ng mga kontak sa maraming tao, hindi mo naman alam kung ano-ano na yung mga nandoon. Ingat po kayo. Yan na po kasi ang nangyari sa Italia, nangyari sa Japan, nagkahawa-hawa na. Wala naman sa Japan nung araw nung isang linggo, nung isang buwan. Kaya lang yung Diamond Princess, ayaw sana nga papuntahin ng Japan doon. Gusto nilang mag-dock o pumarada doon sa Japan. Kasi nga may sakit. Ayaw sana ng Japan. Pero siguro dahil sa gusto rin ng Japan makatulong, pumayag sila na nag-dock doon sa Yokohama yata, sa port ng Yokohama. Ayun, nagkaroon ng yung mga may sakit doon sa Diamond Princess, sa barko, dinala na sa mga ospital sa Hapon, kumalat na sa Hapon.
Yun namang nasa Italia, isang galing sa China, pumunta ng Italia, ayun, nahawa na yung mga taga-Italia. Ganon din yung nangyari sa Middle East. At nga yung vice presidente roon, meron na rin ganon. Ingat po mga kapatid, nasa Biblia po yan eh. Natutupad na yung mga hula sa Biblia na merong puwersa ng kasamaan na gustong magpahamak sa mga tao. Ang atin pong pag-asa ay ang proteksyon ng Diyos. Pero mag-ingat po tayo. Huwag natin kagaya nga nung sinabi ni Judas. Ni Judas, sabi kay Kristo, kung anak ka ng Diyos, hindi ba sabi ng Diyos, puproteksyonan ka, magpatihulog ka, sasaluhin ka ng anghel. Sagot ng Panginoon Kristo, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Huwag mong tuksuhin, huwag mong subukin. Nangako siya at poproteksyonan ka niya. Kung ikaw mismo ngayon ang nagpapatihulog, sinasadya mo na, mali yun. Mali yun. Yung pag-iingat pa rin ang kailangan natin, mga kapatid. Unang-una, ang pagtitiwala sa Diyos at ang pananalangin, kasi lumalaga na po eh. Bibiro nyo, pati po yung mga flight stewardess. No? Hindi niya alam na meron pala siyang sakit. Sa eroplano siya, nagbiyahe siya mula Korea, nakarating pa siya ng Amerika, nakarating pa siya ng Australia. Hindi niya alam, nagkakalat na siya ng lagim. Sinasakyan na siya nung nakasakay sa kabayong maputla. Kakalat na siya ng lagim. Kasi sa eroplano, kulong na kulong yan eh. Madalas sa hindi, yung nakatabi o kaya yung nakasalamuha, yun nga dun sa Singapore merong virus, dumalo sa pagkakatipon. Galing sa China. Dumalo siya sa pagkakatipon. Meron daw mga 1,000 yung dumadalo ron, nahawahan niya na yung mahigit na 600 ngayon. Yon. Kaya, kung mga halimbawa, galing sa mga lugar na apektado na, ingat na kayo mga kapatid. At yung mga kapatid, ang aking pamanhik, merong uuwi sa Pilipinas, galing sa Hapon, galing sa China. Naku, wag muna kayo umuwi sa bahay nyo. Mag-ingat kayo. Kasi yung inyong mga mahal sa buhay, maaaring hatiran nyo ng salot na yan. Kitang-kita nating nagtatrabaho yung nakasakay sa kabayong maputla. Gusto ko lang maintindihan, Sis Luz, kung naintindihan ba ng ating mga bisita dyan, tanungin mo nga si doktor kung naintindihan niya yung kamatayan at Hades, hindi yun yung literal na kamatayan at hindi yun yung literal na common grave na itinuturo ng saksi ni Jehovah, Sis Luz. Opo. Sige Hindi po. rin yun yung impyerno. Kasi yung ng kamatayan at Hades, hindi impyerno yung ibig sabihin. No? Kasi ibubulid nga sila dun sa dagat-dagatang apoy no? Opo. Sige po, Doc, ano po ang sagot nyo doon sa tinatanong ni kapatid na Eli? Magandang gabi po sa lahat. Ang pagkaintindi ko po, yung kamatayan na sinasabi na sa kabayong maputla, ito po ay spirit being. Kasama po na sumusunod sa kanya yung Hades, ay isa rin pong spirit being na itong si kamatayan ay kontrolado ni Satanas ng Diablo at saka ito pong Hades na sinasabi. Sila po ay maghahari sa ika-4 na bahagi ng lupa at sila ay maghahasik ng kamatayan sa pamamagitan ng tabak, gutom, salot at sa mga ganid na hayop. Ano pa ba? Ayun. So, Yun lang po. hindi po yun yung physical na kamatayan.
Hindi po yun ang physical na kamatayan. Yun po yun ang, kumbaga, yun ang, ano ng Diablo, ang kasama ng Diablo. Kasama rin po ang Hades. Ayun, salamat. Kapatid na doktor, may tatanong ako sa iyo, kapatid na Dr. Anselmo. Mula nung ikaw ay manood sa Ang Dating Daan, dumalo ka sa Bible exposition, dumalo ka sa indoctrination session, hiningan ka ba ng abuloy, kapatid na doktor? Wala po akong natatandaang may humingi sa akin ng abuloy. Nung nag-aaral tayong Bible study, doktrina, di ba kapatid, wala naman, Wala naman po. Sa totoo lang po. Alam kasi kaya ako tinatanong, doktor, ito yung isang nakikinig na nakamonitor sa atin, siguro tik-tik ng demonyo ito. Pakibasa mo nga yan sa kapatid na Luz. Eto, si Wency Isais, laki ng abuluyan dyan, ubos pera. Ayan, minsan lang ako manood dito kasi baka singilin ako ng abuloy sa panonood. Oh, paano kang sisigilin ng abuloy kung di ka sinungaling? Nanonood ka sa computer, sino maniningil sa'yo? Hindi mo, kanino bang miyembro yan? Tingnan mo sa Facebook kung kaninong miyembro yan. Yung mga nag-post ng ganyan, karaniwan, Iglesia ni Manalo, membro ni Kibuloy, ang tindi niyong magsinungaling. Wala tayong ganyan, di tayo naniningil. Tanungin mo lahat ng... Ang ating guest ngayon sa buong Pilipinas, hindi kasama yung sa iba-ibang bansa. Sa Pilipinas kasi nare-record kasi may mga coordinating center. Halos 10,000 ang ating guest. Halos 34,000 tao. Sa internet, 21,000 mahigit. Meron ba kami sinisingil? Hindi mo kung sino ka man. Hindi nung nagturo ng kasinungalingan sa'yo. Siguro, miyembro ka nitong kabayong maputla. Sana magsisi ka. Tawa ang kanawa ng Diyos, kasinungalingan niyang inihahasik mo sa internet. Magsisi ka sana. At kaawa ang kanawa ng Panginoon. Dahil alam na alam mo nagsisinungaling ka. Sino namang manonood masisingil? Paano mo sisingilin yung nanonood? Nasa sarili mo kang bahay, nasa sarili mo computer. Tapos ubos pera raw. Hindi totoo yan. May merienda nga rito, wala nga singilan May merienda pa Hindi kagaya sa inyo. Yan ang dapat nating maintindihan. Sino yan? Yang Wency na yan. Lagay mo nga ang itsura niyan sa lagay mo nga sa sa screen para alam natin kung sino yung Wency na yan. Tago, bata ang inilagay na profile picture. Hindi naman magagawa ng bata yung kasinungalingang ganyan Gawa ng matanda yan, hindi ng bata. Kaya, pero punta natin yung iba, Sis Luz, biyaan na lang natin siya. Maawa nawa sa'yo ang Panginoon para mailigtas ka sa kasinungalingan. Opo, sige po. Si kapatid na Sheila Torres, isang Jehovah's Witness. Ayan, kapatid. Ikaw po, yan, nandito ka ngayon. Sinisingil ka ba ng abuloy? Hindi po. Ayan, hindi. Ito pinag-aaralan natin ngayon, naintindihan mo po? Medyo po. Ano po ang naintindihan nyo? Yung nakuha nyo po? Yung tulad nga po kanina, yung about po sa Hades. Kumbaga, yung Hades po, parang inahintuludan din po siya ng sa Katoliko kasi po,
Di ba po tulad nung kanina sa Apokalipsis na yung pagsamba sa Diyos-Diyosan po, pilit pong itinuturo ng Katoliko yung pagsamba sa rebulto na alam naman po nila na masama pala yun. Bakit po pilit pa rin po nilang itinuturo? Kumbaga po yung nagsisilbing Hades doon, yun po yung mga tagapakinig. Kumbaga yung kamatayan naman po, yun yung mga pilit na nagtuturo ng mali. Parang ganun po yung way na naintindihan ko po. Yung kamatayan, sa pagkaintindi mo, yun ba yung... Salamat kapatid, saksi ni Jehovah pala siya. Salamat sa pagdalo ha. Sana dalo ka uling madalas para makita mo yung aming punto. Islus? Apo, sige po, isa pa. Dito naman tayo sa Caloocan City. Si kapatid na Dexter. Katoliko. Kapatid na Dexter. Ay, salamat po sa Diyos. Sige po kapatid, itong pinag-aaralan natin, naintindihan niyo po? Dugtungan ko lang po yung sinabi ng babae. Sige po. Nawala ako. Yung pong kamatayan at saka Hades, ano po ang nakuha niyo, ang pagkaintindi po niyo doon sa pinag-aralan natin? Sa kamatayan po. Hindi, duktungan ko na lang po yung sinabi ng babae. Relate po ito dun sa sa dasal. Sige po, sige po. Sis Luz, bakit wala? Hindi namin siya nasasagap. Ako, Luz, dito sa amin wala eh. hindi raw naririnig. Caloocan, hindi po kayo naririnig. Sige, susunod na. Pinakakarating dito sa amin, Sis Luz. Opo. Sige, sige po. Born again naman tayo sa Pilar, Bataan. Sa Pilar muna tayo. Kapatid na Luisito Hernandez, sa Pilar, Bataan. Magandang gabi po. Salamat po sa Diyos. Ayan, kapatid. Itong pinag-aaralan natin ngayon, dito sa kabayong maputla, yung nakasakay sa kabayong maputla na kamatayan. Ano po ang pagkaintindi nyo doon? Ang pagkakaintindi ko po, yung kabayong maputla, nangyayari po sa atin ngayon. At yun nga po, pinilalaganap po niyo yung kamatayan. At yung mga pagkakaroon ng yun nga po, saka po din sa yun lang po, pagkakaintindi ko sa yun, sa mga sakit po na lumalaganap ngayon, yun nga po sabi ni na nakakamatay sa tao, yun po. Ayan. Ito po ba narinig nyo na po sa Born Again? Naituro ba ito sa Born Again? Ayun ngayon ko lang po narinig. Ayun. Salamat sa Diyos. Naintindihan niyo po. Sige, sa Davao del Norte tayo, kapatid na Cheryl Guardados. Kapatid na Cheryl, isang Katoliko. Ako po si Cheryl Guardados, isa pong Katoliko. May tanong ko lang po, ngayon ko lang po narinig yan tungkol sa yung kabayong maputla. Medyo hindi ko po naintindihan masyado. Sorry po, yan lang po. Ano po yung naintindihan niyo? Yung kamatayan po at saka yung Hades, naintindihan niyo po yon? Pasensya, hindi po masyado naintindihan. Masyado naintindihan. Maaari kasi hindi natin nababasa lagi sa kapatid na Luz, kasi hindi nababasa palagi sa iba-ibang wika. Kaya nga ako minsan, kahit nakakahaba sa oras, gusto ko nababasa sa iba-ibang wika. Mahirap talaga maintindihan basta-basta kung puro Tagalog ang ating babasahin. Salamat kapatid na dyan sa Davao del Norte. Po, yan po, Brad Eli. Oo. Pero at least nakuha ng ibang mga kapatid na
yung kamatayang tinutukoy doon at saka yung Hades, hindi yun yung literal o common grave na itinuturo ng saksi ni Jehovah. Hindi. Yung Hades dyan o yung Sheol doon sa Hebrew Bible, hindi yan yung common grave. Ang Hades, mayroong, sa Biblia kasi, mayroong dala-dalawang kahulugan ng kuminsan ng mga bagay Kagaya halimbawa nung kamatayan, minsan tinatawag yun na tulog, natutulog. Hindi ibig sabihin literal na tulog na pwede mong gisingin. Tulog yun na ang Diyos lang ang pwedeng gumising. Ngayon, ganun din yung salitang kamatayan sa Biblia. May iba-ibang kahulugan yan dapat. Alam mo, depende sa konteksto at saka sa mga salita ng Diyos kung ano ang kahulugan ng kamatayan. Yung ordinaryong kamatayan, kamatayan ng katawan yun. No? Pero itong kamatayang nakasakay doon sa kabayong maputla, kaaway ng Diyos ito, naghahasik ng lagim sa lupa sa buong mundo. Ngayon, ganun din naman yung salitang Hades. Yung Hades, may kahulugan yun na libingan. Pero hindi ang libingan, isang klase lang. Merong libingan na literal, libingan ng katawan ng taong namatay. Pero merong libingan na ang inililibing kaluluwa. Kaluluwa ang nililibing. At kaluluwa ang pinapatay. Meron kasing ganong mga pangyayaring nakasulat sa Biblia. Ang gusto ko lang namang maibahagi sa ating mga tagapakinig, lalo na yung mga intelligent and serious students of the Bible, magkaroon kayo ng pag-iisipan na hindi laging ang ating pag-iisipan yung mga paliwanag na paligaw-ligaw ng maraming iglesia. Nakita nyo naman, doon pa lang sa kabayong maputi magkakapareho na silang mali Sa Katoliko, yung kabayong maputi, ang nakasakay si Kristo raw yun. Sa 6 ng Apokalipsis. Sa saksi ni Jehovah, si Kristo raw yun. Sa iglesia ni Manalo, si Kristo raw yun. Tapos, ganun din sa iba-ibang iglesia, nagkopya-kopya sila. Pero nung mapag-aralan natin, napakaraming naliwanagan sa iba-ibang panig ng mundo, ang comments nila, ngayon ko lang napansin yun. Ngayon palang kabayong maputi sa 6, iba doon sa kabayong maputi sa Kapitulo 19. Kasi si Kristo nakasakay sa kabayong maputi, sa Kapitulo 19, ang kasamahan niya, isang hukbo ng mga kabayong maputi. Ito naman nasa Kapitulo 6, nakasakay sa kabayong maputi, ang kanyang mga kasamahan o kabarkada, iba-ibang kulay na kabayo. Itim, pula, at saka maputla. Dahil nga ang ating tinatalakay. Wala lang po tayong panahong dire-diretso para ating matapos yan sa panahong ito. Kaya inaanyayahan ko po kayo mga kapatid sa susunod nating Bible study. Sana nakinabang kayo lalo na yung mga nag-aaral sa internet. Huwag po kayong padadala doon sa mga kagaya nung sinasabi nung Wensi na yung isa is Wensi. Iglesia pala ni Manalo yun. Ayon sa impormasyon natin. Ubus pera raw dito sa atin pag nanood ka, sisingiling ka. Hindi mong magsinungaling? Yan ba tinuro sa'yo ni Manalo? Sana patawarin ka ng Diyos. No? Walang singilan dito sa Bible study. At saka wala rin dito singilan sa doktrina, sa mga Bible exposition. Walang singil dito. At hindi totoo na ubos pera dahil dumalo ka, na ubos ang pera mo. No? Hindi ka naman dumadalo sa amin Kaya siguro, ang nadaluhan mong ubos pera, yung iglesia nyo. Iba gano'n ang possibility, Sis Luz, ano? Opo, totoo po yun. Dahil sa kanila, napakaraming abuloy Napakarami nilang kinokolekta. Kaya sa kanila, ubos ang pera ng miyembro. Pero dito, saksi ang mga bisita natin. Nandito ngayon sila. Wala po tayong kinokolekta sa kanila. At mamaya, may pamerienda pa tayo.
gabi-gabi yan. Pagka may pagkakatipon dito, doktrina, Bible study, Bible exposition, may ipinahahandang pagkain si kapatid na Eli para sa ating mga bisita. Sa inyo ba? Meron, Wensi? Meron ba sa inyo? Baka ikaw, ubus na ang pera mo dahil abuloy ka ng abuloy dyan. May laga ka pa, meron ka pang tinitipon construction, meron ka pang pagpapatayo ng kapilya, buklod, kadiwa, etc. May pabilin pa. O, yan. Diyan, ubus ang pera mo. Pero dito, hindi totoo yung sinasabi mo na yan. Sinungaling ka. Sige, awatin mo na si kapatid na Luz, kapatid na Daniel. Sige po, at tayo po ay muling maganyaya para sa ating live na Worldwide Bible Exposition. God willing, March 2, yan po ay araw ng Lunes, alas 7 ng gabi at Philippine Standard Time. Samantalang ang ating naman pong live na Mass Indoctrination ay magpapasimula kung loloobin ng Panginoon sa March 4. Araw na po ng Wednesday yan, next week na po, alas 7 ng gabi. Philippine Standard Time at wala rin pong bayad. Yan, maaari kayo makadalo nang wala po kayong alalahanin na kailangan ninyong bayaran o kukolektahan kayo ng kahit na ano paman para po kayo makapakinig ng ating Bible Exposition at ng ating Mass Indoctrination. Samantala sa ating social media account, meron po tayong ilang mga komentaryo, kapatid na Eli. Si Ian Cordova, salamat po sa Diyos. Ako po ay maraming naintindihan kay Brother Eli. Isa akong Katoliko. Ngayon gusto ko nang sumunod sa aking mga kapatid kasi naintindihan ko na lahat tungkol sa Biblia. Si Alfred Orillo sa Cabinas, salamat po sa Diyos ng marami kahit busy at puyatan ang trabaho namin sa barko. Nakapakinig pa rin kami sa mga salita ng Diyos. Si Angelica Espino, maraming salamat po, Brother Eli. Marami na naman po akong natutunan sa inyo na hindi ko natutunan sa aking relihiyon. Sana po ay madami pa po kayong maiturong aral ng Diyos. Si Davis Tandok, mali ang aking akala. Akala ko noon na ang Hades ay impyerno. Ang Hades ay person o personification. Si Orly Atienza Cabalyar, kamatayan per se is not bad, especially if it is done in God's way. This is a relief for us. We have a chance to salvation if we use our lives to serve Him while we have breath. Let's not waste time. Si Ryan Pereras, di naman pala nakakatakot mamatay kung sa tunay na Diyos ka mahihimlay. Kaligtasan at kapahingahan na rin pala. Si MD, sa totoo lang, Brother Eli, simula nang nakapanood ako sa iyo, nagkaroon ako ng interes na magbasa ng Biblia. Di ako agad naniniwala sa mga pari, ministro, pastor na nagbabasa kasi nanloloko sila. Si Leonila Luna, salamat po sa Diyos sa pagkakataong makapakinig. Lagi ko talagang inaabangan ng Friday dahil excited po akong malaman kung ano ang susunod na paksa tungkol sa 4 na mangangabayo. Sagle Family TV, may 2 po palang klase ng kamatayan, isang kamatayang mabuti at isang kamatayang kaaway ng Diyos. Dati akong born again sa JIL, hindi ko po ito napakinggan kahit minsan. Salamat po sa Diyos, Brother Eli. Si Hazel David, wala pa po akong narinig na pastor o relihiyon na nagpaliwanag ng kasing liwanag ng paliwanag ni Brother Eli tungkol sa 4 na mangangabayo sa Apokalipsis. Ang swerte ng mga nakapakinig ngayong araw. Si Jerrell Farrell, sana mapakinggan ng lahat ng Katoliko at ibang religion yung tinatalakay ni Brother Eli ngayon. Hinding-hindi mapapakinggan yan sa ibang mangangaral. Swerte naman ang mga nakakapakinig ngayon. Si Joshua Plan, sulit talaga makinig sa Bible Study with Brother Eli. May 2 uri pala ng kamatayan ang tinutukoy sa Biblia. Di ko pa ito narinig sa ibang pananampalataya. Panibagong kaalaman ulit. Salamat sa Diyos. Si Gabriel Natividad, ako po ay isang Katoliko, pero gustong-gusto ko po ang pinapangaral ni Brother Eli kung papaano niya ipinapakilala ang aral ng Diyos na nasa Biblia kasi talagang totoo. Si Paulo Gomez, grabe natatamaan ako sa mga bawat talata na binabasa niya. Napakagaling talaga. Kahit masakit sa kalooban ko, totoo talaga siya. Totoo talaga ang nasa Biblia. Madami akong mga kasalanan, pero nang mapakinggan ko ang mga Bible study, unti-unti akong nagbabago. Hindi ako kaanib sa ang dating daan, pero yung aral nila totoo. Mararamdaman naman talaga kung totoo ba o hindi. Salamat at unti-unti akong nagbabago dahil sa pakikinig ng Bible study.
God bless sa inyo, mga taga-dating ang dating daan. Si Micah Genesis Ronyo, tonight, ang dating daan Bible study is already too deep. I wouldn't understand it, nor would it even cross my mind without Brother Eli's teaching based on the Bible. Ilan lamang po sa ating mga komentaryo mula sa ating pong social media account. At hanggang sa susunod po na ating Worldwide Bible Exposition, kami po ay muling nag-aanyaya. Sa tulong at sa awa ng Panginoon, tayo po ay muli sanang magkasama-sama at mapakinggan ninyo ang iba't iba pang mga pagtalakay na ginagawa ng kapatid na Eli sa iba't ibang mga topic na atin po namang pinag-aaralan mula sa banal na kasulatan. Maraming salamat sa Diyos sa isang mabuting pagkakataong ipinagkaloob sa atin na muli.